Pero ang katotohanan, kung hindi po natin gagampanan yung obligasyon natin sa pagpili at obligasyon natin makialam at malaman at bantayan ang ating sitwasyon, ang mahihirapan po sa dulo ay tayo mismo. Dahil kahit anong pagsisikap po natin, kung ang ating gobyerno sa Maynila ay hindi maghahatid ng tunay na programa, wala pong mangyayari sa ating pinaghirapan. Kung hindi, hanggang ngayon, tayo po ay nagbubuhol sa kalsada. Hanggang ngayon, tayo po ay parang ping-pong na kung saan may pera, doon po tayo ibabato ng ating kapitbahay. Sumama ka sa akin, di ba? Nangutang ka sa akin ng 1 linggo, hindi ka makabayad. So ngayon, sumama ka para magkaroon ka, mabayaran mo din ako. Ito pong sitwasyon ng Manileño ay tunay pong nangyayari araw-araw. Ibig sabihin, struggle tayo sa buhay. Pero bakit pinipili pa rin po nating mahirapan? Samantalang mayroon naman tayong pagkakataon na sa ating sariling paraan, talagang tumulong po tayo ng totoo para sa ating mga kababayan. Kaya nung nakita ko po na may korupsyon sa barangay, bata pa lamang ako, nalungkot na po ako. Dahil sabi nga ng chairman, pirmahan mo na lang yan at ibibigay ko ang 200,000 pesos. Pero tumanggi po kami ng aking kapatid na panganay sapagkat napagdesisyon na namin na hindi dumaan sa tamang proseso, ibig sabihin hindi tama. Nagalit po yung barangay chairman sa amin, kaya po yung dihilan na barangay hall na nasa, ano ba tawag doon, yung container, kasi hinihila lang po yung barangay nung araw nasa container. So, pagka pupunta po kami doon, hindi kami welcome. Kasi ang katwiran niya, masikip na kasi maliit lang po yung container. Pero ang katotohanan, ayaw niya kami pagamitin ng opisina sapagkat tinutulan po namin yung kanyang kagustuhan. Doon po, nakita namin ang katotohanan. Kaya naman ang aking papa, dahil bukas ang kanyang kaisipan sa pagtulong, bumili po siya ng kapirasong lupa doon sa kanto ng Alejo Aquino at Arellano. Pinatayuan niya po kami ng sarili namin barangay hall. Ginawa po namin opisina para sa aming mga SK. Nilagyan kami ng aircon, ng computer. Aba, nung nakita po ng barangay chairman, araw-araw nakikipagkaibigan na siya. Dahil sabi niya, baka pwede raw minsan doon sila magstay. Kasi ang nagbabayad ng kuryente ang papa ko. Hindi naman sinushoulder ng barangay po yan sapagkat sarili namin opisina para sa mga SK. Nagkakaroon kami lagi ng livelihood program sa aming barangay. Medical assistance, sports, kami po ang bumibili ng mga bola, pang volleyball. Ibig sabihin po, kung ang maglilingkod kahit nakaparenggot na pera, ay may pupuntahan talaga kung gagamitin sa tama. Meron talaga tayong makukuhang programa dahil ang naglingkod ay totoo at talagang gusto niyang ibigay para sa atin. Yung 200,000 po na budget na yan, inilaan po namin sa paglalagay ng mga basura sa bawat kanto ng aming barangay na kung saan ito po yung bakal na malalaki kasi ninanakaw pag plastic. Lahat po ng may halaman doon, nilagyan po namin ng malalaking paso. Pati yung sidewalk doon, pinapinturahan po namin at lahat ng mga address ng bahay, pinapalitan po namin ng yung plated na number. At every week kami po ay nagwawali sa aming barangay. Nagpapakain ng mga kabataan, nagkakaroon kami ng values education every weekend. Sa maliit na halaga, nagulat po ang aming chairman na ito po ay nagampanan ng mga kabataan. So kahit nakikita na natin na may mali, pero kung ang titignan pa rin natin yung tama para sa atin, eh yun pa rin po ang makakabuti para sa ating lahat. Ang aking pagtakbo ngayong halalan ay hindi sa kagustuhan ko na ako po ay tumakbo lamang. O dahil baka gustong sumikat ni ma'am, o baka gusto yumaman ni ma'am. Alam po ninyo, ang maglilingkod kailanman ay hindi po pwedeng ganun lamang ang kanyang katwiran. Kung hindi ang maglilingkod, mag-iisip ka, titignan mo ang iyong puso, titignan mo yung iyong kakayanan, bago mo sabihin na handa ka talagang lumahok para sa nalalapit na halalan. At ang naging pundasyon ko po dito ay yung malalim na aking naranasan
dahil ako po ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila. Na kung saan wala pang bubong ang Dagonoy Market ay nandiyan na po kami. Kangkungan pa ang Estrada na kung saan nagsushooting ang mga artista tulad ni Lito Lapid, Alma Moreno, Rudy Fernandez. Kami po ay nandiyan na. Ibig sabihin, nasaksihan ko kung ano po ang pinagmulan ng Maynila. At nasaksihan ko rin kung ano po ang mga nangyari sa Maynila. So, hindi niyo po maiaalis sa isang katulad ko na magmalasakit at magmahal para sa aking kapwa Manileño. Mga senior citizen po ang nag-udyok sa akin na ako po ay lumahok para sa halalan ng 2025. Wala po akong intensyon pumasok sa politika dahil alam ko po kung ano po ang maduming sistema sa Maynila. Pero sabi ko nga, kung ikaw biniyayaan at naniniwala ka sa Panginoong Diyos, lalakas din ang loob mo at gagampanan mo ang pagiging tunay na tao. Kaya sa ating lahat, lalo na po kayo ang mga leader ng District 3, sasabihin nyo, baka isipin nyo na malabo na tayo kasi sikat sa ganito. Alam po ninyo, sikat lang sila sa kalokohan. Hindi po sila sikat sa kabutihan na ang gusto natin ay magkaroon talaga ng tunay na maglilingkod para sa Maynila. Ang gusto ko pong sumikat dito ay hindi si Mara Tamundong. Ang gusto ko pong sumikat dito ay ang Manileño na dapat noon pa natutukan ng totoong programa. Masakit po sa damdamin ng isang taong nagtatrabaho, pinaghihirapan mo lahat, magbabayad ka ng tax, aasahan mo na ang mga nakaupo sa City Hall ay maglilingkod sa atin. Ito pong ginagawa nating paghaharap ay isang paraan upang malaman po ninyo na dapat kami po ay nakakausap nyo ng personal. Na kami po dapat ay nakakasalamuhan ninyo sa anumang oras. Na dapat kami po ay maaari nyong hawakan kung kayo po ay lalapit. Ganun na po ang tignan natin sa taong maglilingkod. Mahirap po sa atin na mamatay ng dilat ang mata nang wala po tayong ginagawa. Dahil hindi naman po tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. Kung hindi nabubuhay tayo at nakikipaglaban tayo dahil may mga anak at apo po tayo tinutulungan. Kayo po sana ang maging extension ng aking katawan, extension ng aking boses para marinig po. Halos 3 taon na po akong bumababa. At talagang naubos na po ang aking boses sa pagsasalita dahil nung ako po ay nag-online registration ay hindi ko po talaga iniiwanan ang mga senior citizen hanggat hindi malinaw sa kanila ang kanilang benepisyo at karapatan. Ibig sabihin, nandoon po yung pagmamahal talaga na busila ko para sa mga lolo at lola na hindi po ito pang showbiz, hindi ito pang politika. Kung hindi sa unang araw at oras na ako po ay bumaba, tinatapos ko po yung programa kahit abutin po kami ng gabi. At sa buong araw po nang yan, lahat po ng senior citizen ay isa-isa ko po yung nilalapitan. Dahil minsan lang po sila maaaring makausap. Yung mag-effort lang sila lumabas ng bahay at umupo, ay malaking bagay na po sa akin dahil hindi naman po lahat ng senior ay malakas. Kaya siguro, yung pagkaubos ng aking boses ay nagkaroon naman ng magandang resulta dahil nakita nyo kung sino po ang tinitingnan ng mga politiko ngayon. Nakita nyo naman po siguro at saksi kayo na sa unang pagkakataon ngayong halalan lamang po binigyang halaga ang mga senior citizen. Ngayon lang po sila pinatawag na sila ipinagkalooban ng tago 1,000 pesos o more dahil po si Mara Tamundong ang nakipaglaban at ipinakita ko po sa kanilang lahat na ang mga magulang natin kailanman ay hindi po pwedeng baliwalain. Kaya po nandoon ako na masaya, nakikita ko na sila po ay kaliwat kanang pinatatawag, pero sana umaasa pa rin ako dahil bilang sila po ay magulang,
alam naman nila siguro kung ano po ang dapat gawin para sa ating pamilya. Kahit po matagal akong nagsilbi sa ating mga senior citizen, ni minsan, hindi po ako nagsalita na huwag po kayong pumunta dyan. Kasi ako naman yung dala nyo. Huwag po kayong lumapit dyan dahil ako naman po ang tumulong. Dahil binigyan ko po sila ng karapatan na pumili ng magugustuhan talaga nila. Kaya po yung mga senior citizen natin, kahit na marami ng politiko ang nagbigay sa kanila, patuloy pa rin po ang mensahe nila sa akin at paulit-ulit nilang sinasabi na Mara, hindi nila mapapantayan ang ginawa mo dahil ikaw ay nagsilbi kahit wala ka pa sa posisyon. So yung kabutihan po na itinanim natin, ang siya rin po nagdala sa asin dito sa inyong harapan. Kaya sana po, huwag kayong mawalan ng loob, huwag kayong mawalan ng pag-asa, dahil si Mara Tamugong ay